Ang Francisco ay hindi pa natapos. Ngayong hapon, ang Typhoon Francisco ay nagpanatili ng kanyang lakas na may 175 kilometro bawat oras na pinakamataas na hangin at mga gust na umabot sa 215 kilometro bawat oras. At ang pinaka-alarming na impormasyon ngayong hapon ay ito. Ang mga alon sa eastern seaboards ng Batanes at Babuyan Islands at sa northeastern seaboard ng mainland Cagayan ay umabot na sa 4.5 metro. Ito ay ang pinakamapanganib na kondisyon ng karagatan na aming naitala sa buong panahon ng Francisco. Ang lahat ng sasakyang dagat ay inutusan na manatili sa daungan o humingi ng kanlungan sa pinakamabilis na paraan. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong Typhoon Francisco update para sa Martes, ika-23 ng Hunyo 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming komprehensibong ulat ng isang bagyo na nananatiling malakas at patuloy na nagdudulot ng mapanganib na kondisyon sa maraming bahagi ng ating bansa. Simulan natin sa pinakabagong lokasyon at status ng Typhoon Francisco. Simula alas 4 ng hapon ngayong araw, ang sentro ng mata ng Typhoon Francisco ay tinatantya ng pag-asa sa 330 kilometro sa silangan ng Calayan, Cagayan, nakalagay sa 11.3 degrees Hilaga, 124.6 degrees silangan. Ang bagyo ay gumagalaw patungong Hilagaang Kanluran sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Ang pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin ay 175 kilometro bawat oras malapit sa sentro, na may mga gust na umabot sa 215 kilometro bawat oras. Ang sentral na presyon nito ay nananatiling 740 pa. At ang malakas hanggang typhoon force winds ay umaabot ng hanggang 360 kilometro mula sa sentro ng bagyo. Pansinin ang pagbabago sa distance ng bagyo mula sa ating bansa. Mula sa 410 kilometro sa silangan ng Apari ngayong umaga, ang bagyo ay ngayon ay nasa 330 kilometro na lamang sa silangan ng Calayan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang sentro ng Francisco ay lumalapit ng halos 80 kilometro patungo sa ating pinakahilagang lalawigan. Kahit na ang bagyo ay nagsisimulang mag-recurve patungo sa hilaga, ang kanyang proximity sa Batanes at Cagayan ngayong hapon ay nananatiling kritikal. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang impormasyon para sa lahat ng Pilipino ngayong hapon. Ang wind signal numero 1 ay nananatiling naka-hoist sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan kasama ang Gonzaga at Santa Ana, at eastern portion ng Babuyan Islands kasama ang Babuyan Island, Didicas Island, at Camiguin Island. At ang posibilidad ng wind signal numero 2 sa Babuyan Islands at Batanes ay nagiging mas hindi malamang habang ang Francisco ay gumagalaw na ngayon sa mas hilagaang kanlurang direksyon. Ito ay isang positibong development, ngunit hindi ito nangangahulugang ang banta ay wala na. Pag-usapan natin ang malakas hanggang buhawi na gust sa mga darating na araw. Ngayong araw, ang southwest monsoon at ang periphery ng Francisco ay patuloy na nagdadala ng malakas hanggang buhawi na gust sa karamihan ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Bukas, ika-24 ng Hunyo, ang mga lugar na makakaranas ng malakas hanggang buhawi na gusts ay ang karamihan ng Luzon, Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, at Davao Oriental. At sa Huwebes, ika-25 ng Hunyo, ang listahan ay nagsisimulang lumiitin sa karamihan ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, at Northern Samar. Nagpapakita na ang epekto ng Francisco ay unti-unting humihina habang ito ay lumalayo mula sa ating bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakakritikal na impormasyon ngayong hapon. Ang kondisyon ng karagatan. Para sa eastern seaboards ng Batanes at Babuyan Islands at sa northeastern seaboard ng mainland Cagayan, ang mga alon ay umabot hanggang 4.5 metro. Ito ay isang very low, high o very high seas designation, ang pinakamapanganib na kategorya ng kondisyon ng karagatan. Ayon sa Pag-asa, ang paglalayag sa ilalim ng mga kondisyong ito ay mapanganib para sa lahat ng uri at tonelada ng sasakyang dagat. Ang lahat ng mariners ay inutusan na manatili sa daungan o kung naglalayag na, humingi ng kanlungan o ligtas na daungan sa pinakamabilis na paraan hanggang sa humina ang hangin at alon. Ito ay isang napakaseryosong utos na hindi dapat balewalain ng sinuman.
Ang 4.5 metro na alon ay katumbas ng isang 3 palapag na gusali. Walang maliliit na sasakyang dagat ang ligtas sa ilalim ng ganitong kondisyon. At kahit ang malalaking barko ay nasa panganib sa ganitong kondisyon ng karagatan. Para sa remaining seaboards ng Batanes at Babuyan Islands, ang mga alon ay umabot hanggang 3.5 metro. At para sa remaining seaboard ng mainland Cagayan, ang mga alon ay umabot hanggang 3.0 metro. Ang lahat ng maliliit na sasakyang dagat, kasama ang lahat ng uri ng motorbangkas, ay pinapayuhang huwag lumabas sa dagat sa ilalim ng mga kondisyong ito. Para sa track at intensity outlook ng Typhoon Francisco ngayong hapon, ang Francisco ay inaasahang gumagalaw patungong Hilaga ngayong gabi hanggang bukas, ika-24 ng Hunyo. Bago lumiko sa pangkalahatang hilaga ang silangang direksyon mula bukas ng hapon patungo sa Ryukyu Islands at karagatan sa timog ng mainland Japan. Batay sa track forecast, ang Francisco ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes ng gabi, ika-25 ng Hunyo, o sa Biyernes ng umaga, ika-26 ng Hunyo. Para sa intensity, ang Francisco ay inaasahang magpapanatili ng kanyang lakas sa malapit na termino, ngunit inaasahang dahan-dahang hihina sa buong forecast period. Ngunit nananatili itong isang typhoon habang ito ay nasa loob ng EA. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong hapon. Ang Typhoon Francisco ay nasa pinakamalapit na punto nito sa ating bansa ngayong hapon. Sa 330 kilometro lamang mula sa Calayan, Cagayan, ang bagyo ay sapat na malapit para sa kanyang outer rain bands at malakas na hangin na maramdaman sa Batanes at northeastern Cagayan. Ang 4.5 metro na alon sa eastern seaboards ng Batanes at Babuyan Islands ay nagpapakita ng tunay at seryosong banta para sa lahat ng maritime operations sa lugar na ito. At ang pinahusay na southwest monsoon ay patuloy na nagdadala ng malakas na hangin at ulan sa malawak na bahagi ng Luzon at Visayas. Ang magandang balita ay ang Francisco ay nagsisimulang mag-recurve patungo sa Japan, nangangahulugang ang pinakamasama para sa ating bansa ay maaaring malapit ng lumipas. Ngunit ang mga susunod na 24 hanggang 48 oras ay nananatiling kritikal, at ang ating mga kababayan sa Batanes, Cagayan, at Northern Luzon ay dapat manatiling napakamapagmatsyag. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Batanes, Cagayan, Isabela, at sa buong Northern Luzon, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw. Tiyakin na ang lahat ng mga evacuation activities para sa mga residente sa high-risk areas ay natapos na. Tiyakin na ang inyong mga rescue teams ay fully on standby. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa lahat ng weather developments ngayong gabi at bukas. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa, lalo na sa Batanes, Babuyan Islands, at mainland Cagayan, ang mensahe ay absolutong malinaw. Huwag maglayag. Manatili sa daungan. Ang inyong buhay at ang buhay ng inyong mga kasama ay hindi katumbas ng anumang kita o huli. Ang susunod na Tropical Cyclone Bulletin para sa Typhoon Francisco ay ilalabas ngayong alas 11 ng gabi. Patuloy kaming magsusubaybay sa Francisco at agad naming ibabahagi ang lahat ng bagong impormasyon sa inyo. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang Francisco ay nandito pa. Ang kanyang pinakamalapit na punto sa ating bansa ay ngayong hapon. At ang ating mga kababayan sa Batanes at Cagayan ay kailangang manatiling alerto hanggang sa lumayo na ang bagyo. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga at laging handa. Magandang hapon at maingat sa lahat.